8 tips in answering the civil service exam. So yan po ang i-share ko sa inyo sa video. We thank you everyone for following our Facebook. We have now 18,000 followers. Thank you so much. And don't forget to click the subscribe button also in our YouTube channel, Janice the Hersey. So huwag na po natin patagayin, umpisahan na po natin. So tip number 1, of course, beware sa time limit. So dapat po ay alam niyo po kung ano yung time limit na allotted for your examination. So sa professional level, there is only 3 hours and 10 minutes po. So it means that's a total of 190 minutes for 170 items. So 170 items. So kung i-divide mo yun, you only have 1.1 minute in every item. So, yung pinaka-advice ko is, kung merong sobrang dali na question para sa inyo, so shadean nyo na kaagad, bilisan nyo po yung pag-shade para ma-save nyo po yung time nyo at magamit nyo or may dagdag nyo dun sa iba pang items na talaga nangangailangan ng oras. So, lalo na po sa numerical reasoning at paragraph organization na sobrang dami pong dapat basahin at isolve bago mo makuha yung tamang sagot. So, rin po sa sub-professional level, para po sa sub-prof, you have 2 hours and 40 minutes to finish the exam and you have 165 items. So, ibig sabihin, you only have 0.97 minutes para sagutin ng isang item. Kaya always pong bilisan yung pagsagot at siguraduhin na tama naman yung answer mo. Tip number 2 na tayo. Related din po siya sa ating tip number 1. Don't focus too long in one question. So, kung hindi mo alam yung sagot, iwanan mo na kagad yung item na yon. Pwede mong balikan later. Baka sakaling meron kang maalala. Pero kung palagay mo wala talaga, so pwede mo na siyang shadean ng kahit na anong letter. Huwag mo nang sayangin yung oras mo dahil sobrang dami pa pong items na naghihintay sa'yo. At malay mo na, dun sa mga next na items ay sobrang dali lang para sa'yo. So, sayang naman yung oras. Kapag hindi mo natapos, so sayang yung oras dahil sinayang mo dun sa hindi mo naman talaga alam kung paano sagutan. So, tip number 3, regarding numerical reasoning, kung kaya po, please apply techniques po talaga para mas mabilis. Yung mga TAE, yung tinatawag na TAE or trial and error method. So, i-apply niyo po yun kung alam niyo po kung paano. Manood din po kayo ng mga Facebook Reels po natin dahil meron po tayong mga Facebook Reels na maaaring makatulong din po sa inyong pag-review dahil more on numerical reasoning po tayo and mathematics. Yung mga shortcuts sa numerical reasoning at kung ano-ano pa na maaaring ma-apply. So, pag-aralan, i-review niyo rin po yun, yung mga basic para hindi po kayo matagalan sa mga basic. So, tip number 4 tayo sa paragraph. This is about sa paragraph organization or paragraph reading comprehension. Meron kasing mga paragraph na sa exam, sa English part, na sobrang haba ng dapat basahin. Tapos, pagdating dun sa dulo, masasayang yung oras mo dahil binasa mo lahat. Pagdating dun sa dulo, hindi mo alam kung paano sagutin yung mga questions at dapat at binabalikan mo ulit yung paragraph. So, my advice is to always have the comprehension while reading. So, habang nagbabasa ka, intindihin mo na para hindi ka na pabalik-balik. Tapos, pwede rin na pasadahan mo ng tingin yung mga questions sa ibaba bago mo basahin yung paragraph. Para alam mo kung ano, para meron kang mga idea kung ano lang yung dapat mong hanapin. Pero po sa mga pattern, meron pong, di ba minsan sa exam, nangyari din po to sa civil service exam during my time, na meron pong mga questions na parang related siya. So for example, number 5, tapos number 6, number 7, number 8, parang binaliktad lang yung mga questions at saka yung mga choices. So, pwede nyo po yung gamitin. Kaya mas okay din na leave blank mo muna yung, for example, number 5, hindi mo alam yung sagot. Pwede rin na i-leave blank mo muna yon. Huwag ka muna mag-shade, tapos continue mo muna yung pagbabasa. Baka sakaling ma-meet mo yung sagot doon sa mga next na items. Dahil minsan merong mga ganun na pattern. So tip number 6, ito pinaka-importante. Make a drawing po sa mga complicated na questions. So like for example, doon sa mga abstract or sa mga, yung mga logic
questions. So, i-drawing niyo po kung ano po yung sinasabi dun sa statement para mas mabilis niyo po siyang ma-analyze. Yung abstract, pwede kang mag-drawing ng pattern kung paano yung movement ng bawat figure. So, normally, meron naman pinaprovide na sketch paper. Tip number 7, second to the last tip na po tayo. Shade all unanswered items para naman po, baka naman meron tsumamba dun sa answer mo. Kaya kahit hindi ka sigurado, i-shade mo kung meron ka pa natitirang oras. Shade mo lahat dahil sayang naman kung tama pala yung sagot mo. Last tip po natin in answering the civil service exam, iwasan po yung mga bawal na gawin. Bawal sulatan yung answer sheet, bawal dumihan, bawal i-crumple, bawal gamitin scratch paper yung answer sheet at baka hindi na po tanggapin ng machine. So, ayan. So, yan lang po yung tips natin in answering the civil service exam. So, kung meron pa po kayong pangdagdag na tips na maaaring makatulong din po sa iba, so please comment down and I will be happy to read all your comments. Good luck, everyone.